Dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Pakinggan po nating mabuti ang nakalagay sa ating banal na aklat na ito kung ano po ang mensaheng gustong iparating sa atin ng Diyos. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. At ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ito po yung dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Palagay ko may naglalaro sa inyong isipan, mga brothers and sisters, lalo na ho dun ho sa mga lagi nakakapakinig ng mga salita ng Diyos at mga pakahulugan ng salita ng Diyos, kung ano ho ang gustong tukuyin dito ng ating Panginoon. At ito ho'y itinuturol sa atin lahat bilang Kristiyano ang aral hong ito. Dalawang tao na nagtayo ng bahay. Ang isa'y sa pundasyong bato, matibay, ang isa naman ho'y sa pundasyon na walang tibay na bato. Ano kaya ang gustong palabasin ng Diyos dito? Tingnan po natin kung ito'y nakasalig sa isang matibay na pananalig natin, paniniwala sa Diyos, upang sa ganun ay maunawaan natin na kung tayo'y merong pundasyon sa Diyos na malalim, ang ating pananalig at pananampalataya, wala tayong dapat alalahanin. Kaysa doon sa isang taong parang inuugoy-ugoy lamang ng hangin na ang kanyang pananalig at pananampalataya ay hindi matatag. Ano kaya ho ang gusto ng Diyos dito? Kuya Ben, ano po ang inyong masasabi rito? Una po, tingnan natin ang lalim nitong pagtalakay. Karaniwan sa ating pong katawan ay maraming pangangailangan upang maging matatag, malakas, at sadyang kaya nating lumaban sa tinatawag na mga sakit na dumarating sa kapanahunan. Ano po bang mga kailangan ng katawan? Kailangan natin, may pagkain dapat yan. Pag hindi kumain ng katawan, mamamatay. Kapag hindi uminom, mamamatay. Pag hindi tayo uminom ng vitamina, o hindi tayo nag-exercise, sabi nga nila, manghihina ang ating katawan. Gayon din naman po sa pananampalataya. May mga bagay-bagay tayong dapat na gawin at pangangailangan upang maging matatag ang ating pananampalataya, ang pundasyon ng ating kinatatayuan sa larangan ng pananampalataya. Ang problema po dito, kailan makita natin yung ibang mga sangkap bago tayo dumating sa pangangailangan ito. Una, dapat yung pinananampalataya na natin, makilala natin ang lubos. Kasi malaking problema, pag hindi mo kilala, hindi naman tayo basta pwedeng maniwala kung hindi mo kilala. At ito isang napakalaking pundasyon. Ito isang pundasyon na kinakailangan mo, ang makilala siya. Pangalawa, makita natin yung kanyang ginawa at isinasagawa upang ito ang magpatatag sa atin dahilan sa nakikita natin sa Kanya, yung pundasyon na yan sa atin na pwede rin nating gawin sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa lahat-lahat ng ating pagkilos. Masusundan natin siya. At ito'y magpapatatag sa atin. Pangatlo, kinakailangan natin marahil kung talagang ito'y pananampalataya. Hindi lang marahil ito, no? Kung pananampalatayang pag-usapan, kinakailangan po natin yung kabanalan ng buhay. Ngayon, ano po ba ang sangkap o ano yung mga bagay-bagay na katulad ng katawan na nangangailangan ng mga bagay-bagay na magpapatibay sa atin? Una po, sa pananampalataya, kung nais natin malaki ang ating pundasyon, lalong-lalo na sa mga Katoliko, number one, yung sinasabi ni Kuya Bert nung araw pa sa atin, dapat
lagi kang magsimba para maging matatag ka sa iyong pundasyon. Pangalawa, kinakailangan na may prayer life ka. Yung palagi kang nananalangin at makikipag-ugnayan ka lagi sa Diyos. At ang pangatlo, naroon ang iyong pagsasagawa sa iyong kapwa na maipakita na dahilan sa iyong pananampalataya, naroon ang pagkilos mo na magpatawad, naroon ang pagkilos mo na pagkalooban ng iyong kapwa na kung ano ang maibibigay at may babahagi sa kanila. Amen. Yan po ang reflection ni Kuya Ben. Ang ating Kuya Joe ay meron hong magandang sasabihin din, Kuya Bert, dito sa ating binasang ito na 2 uri ng tao nagtayo ng bahay. Kuya Joe? Kuya Min, ang mensahe po ng Panginoong Hesus, kung matibay po ang pananampalataya natin sa Kanya, kahit ano pa po ang dumating na uno sa ating buhay, hindi po mawawala ang tiwala natin sa Kanya. Hindi po yung dinaan lang tayo sa magagandang salita, tumalikod na tayo sa Kanya. Pati po yung pagiging Kristiyano natin, ipinagpalit pa natin sa ibang reliyon. Sana po, hindi tayo maligaw ng landas upang hindi po tayo mapahamak. Yan ang si Kuya Joe, Kuya Bert. Kuya Ben, sabi ko sa iyo, malaman ang sinabi ni Kuya Joe. Ang aking Kuya Bert, ang aking idol ay merong mas malawak na gusto kong iparating sa inyo na aral tungkol ho dito sa ating tinunghayang ito. Ano ho kaya ito, Kuya Bert? Gaano ba kaya kalaki ang pananalig at pananampalataya natin sa Diyos, mga ginigiliw naming tagapakinig? Ito ba ang pananalig natin na ito ay katulad lamang ng pananalig ng mga binibiyayaan? Yung tumatanggap ng biyaya palagi? O ang pananalig natin kahit hindi tayo tumatanggap, kahit tayo naghihirap, ang ating pananalig sa Panginoon ay nandoon pa rin. Maraming mga pangyayari sa ating buhay, lalo na sa ating mga Katoliko, ang sinasabi nilang palagi, ako naman ay nagsisimba. Ako naman ay nagdarasal. Bakit ganito pa rin ang aking kapalaran? Bakit ganito pa ang nangyayari sa aking buhay? Siguro, kung titingnan natin ang mga binasa na talata ng ating kapatid na si Kuya Men, dito natin masusubukan ang atin bang pananalig at pananampalataya sa Diyos ay hinukay natin ng malalim. Nagpundasyon ba tayo ng napakatibay upang anumang dumating na sakuna sa ating buhay ay matatanggap natin? Maraming naririnig tayo kung minsan kapag may sakunang dumating lalo na sa isang pamilya, bakit sa amin pa nangyari ito? Bakit ganito pa ang nangyari sa amin? Bakit hindi pa doon sa kapitbahay ko nakilala ko namang hindi magandang ginagawa? Mga ginigiliw namin tagapakinig, ang kapalaran ng isang tao na itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin ay huwag sana nating ipasa sa ating kapwa. May kapalaran na ginagawa ang Diyos sa atin. Merong takalan tayong ginagamit ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hukayin natin ang pundasyon natin sa pananalig at pananampalataya sa Diyos ay kasing lalim sana ng pundasyon na ibinigay na itinayo ni San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang santo ng ating simbahan bilang Katolikong Pilipinong Kristiyano. Hindi lamang sa salita niya ginawa ito. Hindi lamang sa magagandang salita ginawa niya.
kundi nung dumating ang pagkakataon bigyan siya ng kalayaan upang mabuhay. Itakwil lamang ang pananalig at pananampalataya bilang Katolikong Kristiyano.